So, ang sagot dito is 2 square root of 2. Bakit kaya? So, let's say, para maintindihan nyo, kasi di ba sa polynomials natin, kapag nag-add tayo ng variables, kunyari, kinocombine natin yung variables, x plus x. Ano ba ang sagot natin sa x plus x? X plus x is what? X squared ba? Hindi, nagka-plus tayo, Zaylor. We are not multiplying them. Lia, we are not. Beppo, hindi tayo nag-times, nagpa-plus, kaya babasahin. Sabi pag binasa mo kasi siya, magiging x, 2x yung sagot natin dapat dito. Kasi meron ka ditong 1. Ito yung pagparehas kasi ng terms, tapos nagpa-plus tayo. Ina-add lang natin yung coefficient as long as parehas sila ng variable tsaka exponents. Same dito sa radicals. Kapag same ng radicand, ibig sabihin, ito lang i-add mo dyan, yung number na nasa labas nila. So dahil nila ka nakikita dyan na number, may invisible dyan 1. Same lang nga sa variable. So yun lang kailangan may add. So 1 plus 1 is 2. Then i-copy mo lang yung radical, pati yung radicand. So same lang siya nito. What if meron tayong square root of 4 plus square root of 9. So, ang sagot natin dito. So, square root of 4 plus square root of 9, magkakaroon tayo ng what? So, ibig sabihin, kasi ito perfect square, di ba pwede mo tayo sulat ng 2 times 2 kapag minta yung factors mo. So, dahil square root yun, so pwede mo ito ilabas as isang 2. Then, plus mo naman sa kabila, yung 9, pwede mo siya isulat as 3 times 3. So, dahil square root yun, dalawa kailangan mo, pwede mo ito ilabas as isang 3. So, plus 3. Therefore, magkakaroon tayo ng 5. So, 5 yung sagot natin dito. Hindi, nagpa-plus tayo eh. Perfect square kasi sila, kaya i-add mo lang. Basta nakuha mo na yung sagot. So, 5 na yung sagot natin. So, number 3. Yan. Kanyari, meron tayong 3 square root of 5 plus square root of yan ba? 125. So, kanyari, meron tayong 3 square root of 5 plus square root of 125. Ang sagot natin. Ito kasi, naka-simplified form na to. Ito na lang yung kailangan natin i-simplify. So, ito pwede itong 5 times, ilan? 5 times 25, di ba? Ngayon, prime number na to. Ito, pwede pa ito maging 5 times 5. So, prime number na ulit. Sabi sabihin, si square root of 125 natin, pwede natin siya isulat as 5 times 5 times 5. So, dahil square root lang, pwede mo itong kunin na dalawa, ilalabas mo yun. So, magkakaroon tayo ng 5 square root of 5. Sabi sabihin, ito ay magiging 5 square root of 5. So ngayon, dahil ito pa, hindi ko pa na-explain yung concept, no? So pwede mo lang sila i-combine kapag parehas ng radicand at saka parehas ng index. Kaya nga parehas lang siya ng polynomial. Na kapag parehas ng variable at exponent, doon ka lang pwede mag-combine as long as nagpa-plus or minus ka. So dahil na-simplify na natin to, ito yung sagot natin sa dito. Meron tayo ito, i-combine natin sila. Ibig sabihin magkakaroon tayo ng 3 square root of 5 plus 5 square root of 5 magiging 8 square root of 5. So ito yung sagot natin. Kasi in-add lang natin yung number na nasa gilid or yung coefficient nila. Tindihan? Gets ba yun? For example, number 4, square root of 7 minus 5 square root of 7. So, meron tayong square root of 7 minus 5 square root of 7. Ini-scorean eh. Pwede ba yun mag-scorean? Paano ba gumawa na? Pwede ba gumawa ng ganun? Hindi ako marunong. I-scorean natin yung sagot nyo. Suot ko pa ba yun? Baka mahirapan naman ako. Kaso walang premyo. Wag na. Nasunod na lang. Anyway, so 2 square root of 7, negative 4 square root of 7. So, anong sagot? Hindi pa kayo nagkakasundo. May mali pa si hotdog. Nangihingi nga ako ng bond paper natin eh. Anyways. Sunod na. Pag medyo ano na. So, ibig sabihin, meron tayong 1 dito. Kung marunong tayo ng integers, alam na natin yung sagot, no? So, dahil pareha sila ng radicand, pareha sila ng index, pwede natin i-combine. Which means, magkakaroon tayo ng 1 minus 5, which is negative 4. Then, i-copy natin yung radicand. So, ito yung magiging sagot natin doon. So, let's say meron tayong number 5. For example, meron tayong 3 square root of 9 plus ilan? Square root of 144 minus 3 square root of 2. So, sige nga, try natin sa sagutan to. So, 3 square root of 9 plus square root of 144. Mandaan na yung concept na pwede mo lang siyang i-combine kapag parehas ng radicand at ng index. So, katulad sa variables, for example, meron kang x plus x squared. Pwede ba natin tayo combine? Hindi. Sabi ka na yung magiging sagot mo. Kasi parehas sila ng variables, pero magkaiba sila ng exponent. So, same nga sa radicals. Times na ba yun? Hindi siya times sa minus yun eh. Si 9, perfect square siya, which is pwede mo itong gawin 3 times 3, diba? So, dahil dalawa yun, pwede mo yung ilabas. So, pag ilabas natin yun, i-multiply natin yun sa dito, sa 3 natin. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng 3 times 3, which is equals to 9. Plus, yung 144, automatic to, is 12 times 12, diba? So, dahil parehas na sila, stop tayo dito. Pero kung trip mo naman kunin yung mga prime numbers, pwede naman.
Pero dahil pares na kasi yung number, stop ka na dyan, no? So dahil dalawa, square root, labas mo yun. Magkakaroon ka ng 12. So lagay lang natin dito sa baba. Then itong minus 3 square root of 2, copy lang natin to kasi hindi naman simplified form na to eh. Ibig sabihin magkakaroon ka lang doon ng negative 3 square root of 2. So ngayon yung pwede lang natin i-combine yung numbers, yung mga numbers lang natin na whole, hindi itong may radical. Kasi ito, wala naman kasi itong mga square root of 2. So hindi mo sila pwedeng pag-combine na tatlo. Ibig sabihin ito lang pwede natin i-combine. Which is in 20, magiging 21 yun. Tapos i-copy lang natin yung kabilang na negative 3 square root of 2. So ganyan yung sagot niyan. Kasi nga parehas siya ng variables or ng polynomials na pwede ka lang mag-combine as long as same ng index tsaka ng radical. So ganun lang naman yung sa ano, sa tawag dito, sa radicals kung mag-add. Calculator mo na lang. Ayan. Another pa ba? Isa pa ba? So for example, last na to no. Kasi meron tayo negative 11 square root of 27 minus 3 square root of hirap mag times square root of 12 plus 8 square root of 3. Yan, pwede na yan. Sino ba yun? Si wife and teacher. So, try na natin, no? Ibig sabihin, yung 27, pwede itong maging square root, 3 square root of 3. Tapos, times natin sa negative 11, no? Kala ko, puro square root of 3 lang. Minus, eto, pwedeng maging 3 times 2 square root of 3. Kasi si 12, pwede siya maging 2 square root of 3, di ba? Then, plus 8 square root of 3. Sundan ba? Agad yan? Check na natin yan, no? So ngayon, ito yung mga numbers sa labas, i-multiply mo lang to. Which means magiging negative 32 ito. Square root of 3. Minus, ito multiply mo rin. Which is negative 6 na yun. Negative 6 square root of 3. Plus copy lang yung kabila. Then ngayon, dahil pare-pares na sila ng radicand, pares sila ng radicand na 3. Ibig sabihin, pwede mo na i-add or subtract yung mga numbers na nasa labas. So magkakaroon ka ng negative 33, minus 6, tsaka plus 8. So magiging negative 39 to, plus 8, magiging negative 31. Tapos kakapit lang natin yung square root of 3. So ito yung magiging sagot natin doon.